Live. Wait lang po ha. Wait. Okay na, Coach Xiao. Ayan, good morning. Good morning po sa lahat. I'm Coach Nida Maranon po, 49 years old from Cabuyao, Laguna. So I've been using our healthy breakfast po, yung ating aloe tea and shake for 10 years na po. And ginamit ko po nung una for weight loss and I have lost 20 pounds and 4 inches around my waist. And my top Herbalife supplements po na hindi po pwedeng mawala yung ating vitamins and minerals for extra protection, yung pong ating NRG for mental alertness and for extra energy, yung ating probiotic na meron pong 1 billion good bacteria, and yung ating ngayong bagong-bago niya active fiber complex. So mas mapapadami po yung inom natin ng tubig kasi ito po ay juice. So ang background ko po pala before Herbalife, I'm a part-time po na realtor, a full-time housewife na may mga side hustle. And ang hindi ko lang po gusto before is very unhealthy po yung lifestyle ko. Limited po yung alam ko about nutrition and yung pong poor po yung energy ko, negative, very negative po ako, hindi po ako friendly or hindi po ako masyadong palabate. So I'm blessed kasi natagpuan ko po ang solution dito sa Herbalife. So I have learned proper nutrition po, mas naging healthy, energetic, naging friendly na po ako and very positive kasi as a member po dito sa Herbalife, meron po tayong mga trainings and part po ng training is yung ating personality development training wherein ayun po, mas nagiging confident po ako doon and mas naging mabuting tao po ako. And higit sa lahat po, yung relationship ko po kay Lord, talagang mas napaganda. Kaya hindi lang po physically na bago dito sa akin sa Herbalife. Uh, Emotionally, physically, and spiritually po talaga, maayos siya. And ngayon po, very excited ako about my future here in Herbalife kasi hindi ako takot na tumanda and I know I will age gracefully and looking forward po ako sa mga talagang masasharean ko po about Herbalife for them to have a happier and talagang healthier life. That's why I really love Herbalife. So, ayun po, so much of my story. Again, kumusta po sa lahat and yung mga guest po natin dyan. Especially, shout out po, nandyan po ang aking sponsor, si Coach Evangeline Magsayo. Evangeline Magsayo ay yung pong aking friend na si Maricar Barquera. So let's proceed na po sa ating topic, how to build a skincare routine for self-care and wellness. So ito po ay mababasa natin sa ating website sa www.herbalife.com. Ito pong article na to. So sabi po dito, taking care of our skin ay hindi lamang po talaga mahalagang aspect para ma-maintain yung overall health natin. But it's also an essential element pala talaga ng pagmamahal sa ating mga sarili. A consistent skincare routine or yung regular na pag-aalaga sa ating skin ay talagang makakatulong para ma-achieve po natin yung healthy, glowing complexion and para makapag-provide po ng sense of relaxation and rejuvenation at the end of a long day. Kaya lang, with so many products na available po sa market natin ngayon, very challenging po na kung saan tayo mag-uumpisa or ano yung best na mag-work sa ating skin type. So in this article po, we'll explore the benefits of developing a skincare routine and provide some tips on how to get started. So whether your skincare na vice nga po or baguhan or an expert enthusiast dito. So makinig lang po tayo and learn how to build a simple skincare routine that will leave you feeling fresh and revitalized. So ayan, umpisahan po natin. So why keep a self-care routine or ang regular na pag-aalaga sa ating sarili? So ang mga natural na stress sa buhay po pala natin nakakaapekto hindi lamang sa ating mental health. Ang stress ay nakakapagdulot din ng inflammation or pamamaga sa ating katawan na pabagal po ng ating digestive system. So, this affects the bacteria in the gut na maaring makapagdulot ng malala ng mga kondisyon ng balat. So, pansinin po natin itong mga may stress na ito. So, yung example po ng mga kondisyon na ito, yung acne, eczema, psoriasis. So, ang stress also nakakapag-dry
nakakapag-dry ng skin. So, tuyo po siya, natutuyo. So, mapapansin niyo po yon minsan sa mga stress. So, because of the rush or pagdagsa ng adrenaline and cortisol. So, ito pong adrenaline and cortisol is yung stress hormone po ito. So, sa madaling salita po, hindi lang yung isip natin yung naaapektuhan ng stress. Nakapagdulot po ito ng problema sa tiyan and sa skin natin. Kaya importante po talagang i-manage natin yung stress sa buong katawan. So sabi din dito, ang pagkakaroon ng regular na self-care routine ay makakatulong para ma-manage at maibsan po tayong everyday na stress natin. A thorough and simple routine sa pag-aalaga ng ating skin at buhok ay makakatulong sa atin na ma-manage yung stress and it affects on your overall well-being. So mapapansin niyo po 'di ba, pag stress tayo, mas lalo na yung mga kababaihan gusto nagpapa-parlor or kaya pumupunta sa mga magpapaderma. Plus the skin and hair ay magiging mas malambot, hydrated at talagang healthy. So sino pa po ang hindi gusto ng mga 'yan, 'di ba? So ayan, meron po tayong mga easy skincare routine for women and men. So umpisahan po natin. So, sabi dito, feel good, look good. So, ibig sabihin, kasi yung skin po natin, largest organ po ng ating katawan. So, and it's important na talagang mapanatili po natin na hydrated and well-nourished ito. So, yung pagkakaroon po natin ng consistent na skincare routine will not only help your skin look great, but will also help us feel na we're taking care of ourselves talaga. So, unang-una po na dapat natin gawin pala talaga ay wash your hands before you wash your face. So, according po to sa CDC, Center of Disease Control, it's important na i-wash daw natin yung hands, mga kamay muna natin to prevent infection and illness po. Bacteria, viruses, and allergens can transfer po from our fingertips papunta sa ating skin. So before we touch our face, make sure you wash your hands talaga. And second po, don't wash your face with hot water. So ito po, dati po, ganyan. Kasi minsan, akala natin pag hot water, okay siya. So, kasi ang hot water pala can irritate yung skin natin and nakakaalis po siya ng natural oils that are very essential, para napaka-importante po for it is para ma-remain na healthy yung ating skin. So, use yung maligamgam na lukewarm or maligamgam na tubig po to remove yung mga scrubs and mga cleansers po. So, third natin na skincare ay use cleanser designed for your skin type. So, mas maganda po yung ang balat mo kapag gumagamit ka ng mga pampalinis na bagay po din sa balat natin talaga. So, ugaliin po na maglinis ng ating face talaga sa umaga at sa gabi. Para kapag nagsisipilyo, although siyempre pag nagsisipilyo mayroong tanghali, no? Ito, regular morning at saka sa gabi. So, huwag po tayong gumamit ng mga matatapang na sabon dahil talagang nakakatanggal to ng natural oil ng balat natin. So, gumamit din po tayo ng panlinis na hindi po masakit sa balat. So, lagi po nating naririnig to, yung dermatological tested po. Wait lang po ha. Nawala po ang aking screen. Wait po. Third tayo. So, dermatologist tested and sulfate-free. So, yung pong mga harmful chemicals na yan. So, pag sa mga dry skin naman po, select product with ingredients that yung nakakapagpalambot ay nakakapag-moisturize po ng ating balat. Like yung pong aloe vera, yung pong chamomile. So, if your skin is oilier, pick ingredients that leave the skin feeling refreshed. Talaga, like yung ating juicy orange and grapefruit. Yun po yung ingredients na titingnan natin. Then, subukan nyo po yung mga product na kukunin nyo. I-try nyo po muna kung magiging okay sa inyo. Kasi mararamdaman nyo naman po yun eh. Then, fourth, hydrate your skin and use sunscreen daily. So ang paggamit po ng dalawang products,
Kasi minsan po, 'di ba, meron tayong sunscreen and yung pang moisturize. So, mas complicated po kasi pag gano'n. So, mas maganda pumili tayo ng ano, isa na lang po, yung parang may moisturizing na, then meron pang sunscreen para mas magawa po natin yon. So, when shopping for serum naman, look for products na may hemp seed oil, although wala po itong available dito. Pero yung mga products na nandun na sa ingredients na yon, meron po siya. So, kasi best known for ito pong hemp seed oil are best known for their conditioning properties, and talagang yung hemp is known as the wonder plant because of hydrating and moisturizing properties po natin. Then yung pang fifth po natin, ating exfoliate 2 to 3 times weekly. So when we're uh, young or yung mga bata pa po tayo, yung katawan po natin talagang automatic po nagsished or nagkusa pong nagtatanggal yung mga dead skin natin. But when we age, yung from process na yon nag-slows down. Kaya ngayon, maraming dead skin na yung nasa ibabaw ng skin natin. Kaya pwede po nating tanggalin yung mga yon. So, ang pag-exfoliate po ay malaga upang matanggal talaga yung mga dead skin na maaaring magdulot po ng baradong pores or yung dull na kutis natin. So, kailangan mong scrub yung ang face natin 2 to 3 times ng ilang beses sa isang linggo para hindi po naman magkaroon ng mga blackheads. So, ayaw po natin yan, yung mga whiteheads na yan. So, kapag in-scrub mo kasi yung mukha natin, mas maganda po yung magiging glowing po yung ating mga mukha, no? Kasi kapag tinanggal mo nga yung mga dead skin, mas madali pong makapasok yung mga products sa balat mo. Kung ano yung ginagamit mo mga skincare, mas papasok po siya. So look for products that are gentle but have a very powerful exfoliating ingredients like yung blueberry, pomegranate, and bamboo seeds. These types of ingredients can help ma-achieve po yung soft and talagang smooth skin without na maka-harm po sa ating mga balat. So exfoliate often and reap the benefits now. So, yun po yung yun po yun. Pwede po 2 to 3 times a week. So, ito pa po, dapat drink enough water. So, we all know na yung importance ng pag-inom po ng water, no? Talagang kasama po sa 7 pillars of good health. But it's specifically vital para din ma-maintain po ang ating skin health. When the skin is adequately hydrated, it looks smooth and has a radiant glow. So mapapansin niyo naman po talaga to. So to kickstart a hydration routine, para po talagang magawa nyo, set up po ng water station, kunyari sa table nyo, talagang at work, kung nasa work kayo, or kaya sa bahay, lagay nyo na nandun yung water nyo. Then bring a large bottle. Kung meron po kayong 1 liter dyan, sa tinuturo po ng coach natin to, na magkaroon kayong 1 liter, ilagay nyo lang dyan para sa desk nyo or kung saan man madali nyo makita, para talagang ma-hydrate kayo throughout the day. So 3 to 4 liters nga po tayo, di ba? So makakatulong po din yun, hindi lang sa health but for our skin. So use a clay mask to help na draw out yung impurities. So masking can be a great ally or malaking tulong po to in the battle against skin impurities. And meron po siyang overproduction of oil. It's not something you need to do every day naman. So hindi po natin kailangan gawin to. 2 to 3 times during a week lang po din natin tong gagawin. So para po talagang maganda yung benefits nitong ating gamit ng ating clay mask. So sabi dito, use bentonite clay because it is known for its absorbing and toning properties. It will remove oil, dirt, and impurities para po makatulong na talagang yung appearance ng pore size or kaya yung mga pores po natin talagang mababawasan yung laki. Kasi yung iba, di ba, malalaki yung pores. So, mapapansin nyo pag nakakapag-clay mask tayo, lumiliit po kasi yung mga yon. So, ayun po. Then, too complicated po ba? Ang dami ko pa pong sinabi. So, ito pong tatlong to, mas madali nyo pong maintindihan ito. So, ito pong a cleanser. So, a cleanser geared for your particular type of skin. So,
ito po yung gagamitin nyo na talagang tama dun sa skin type po natin. So, dapat po yung panlinis sa mukha nyo, sa balat natin, um, para po sa skin type natin. No? Then, use moisturizer na may sunscreen para protektado tayo pagka lumalabas po tayo. Then, pangatlo, yung scrub para po matanggal yung mga patay na or yung dead skin natin. So, yun lang pong tatlong yan. Intindihin niyo po itong tatlong to kung naguluhan kayo dun sa 7. So, ito po yung ating... And of course, meron din tayong hair care tips. So, wag po natin kalimutan yung hair and scalp natin, no? Here are top tips na para po mapangalagaan po niya ating hair. So, ayan, ano po ako, guilty po ako dito. Kailangan po pala talaga sleep well. When you are at rest, your body renews itself. A good and restorative night sleep o ang isang mahusay o napakaganda yung mahimbing yung tulog nyo sa gabi ay kinakailangan para din pala sa protein synthesis, yung paggawa ng protina ng buhok natin at ang paglabas ng enzyme at growth ng hormones. So, na kailangan po, ito po yung kailangan para sa pangkalatang overall wellness po ng ating buhok. So, subukan po nating itry, pati po ako, itry po natin talagang matulog ko talagang mag-affect. So, although meron po naman tayong mga, mamaya malalaman yung mga products for our hair. So, pero maganda din po talagang sleep well para mas maganda po yung ating hair. So, second is, keep a balanced, healthy diet. So, kailangan po ba din pala talaga, no? A healthy diet equals healthy hair. So, keratin is an important protein that builds the strength of your hair. Kaya po pala, yung mga parang treatment sa ating hair, may mga keratin siya, no? Pati pala sa ating skin and ating nails. And what makes keratin? Minerals like copper, iron, magnesium, and selenium are as well as vitamin like vitamin B7, also known as biotin E, D, and C. Adding sources of the nutrients to your diet can make a huge difference for healthy hair. So look for them in a healthy fats and oxidant-rich fruits and veggies. So ito din po, fish is also a great choice para po sa ating omega-3 fatty acids para ma-encourage po din yung hair growth natin. And of course, meron pa po tayo. So, choose the right shampoo. So, kailangan po talagang okay po yung shampoo natin, no? Para po sa ating, kailangan pag namili po tayo sa hair type po natin, para po talagang makatulong, para ma-strengthens yung hair natin. So, select din po natin yung shampoo natin and conditioner para makatulong, para i-repair yung hair natin and bring it back to the strong. Kasi noon po talaga, di ba, nung hindi pa tayo gumagamit ng mga, kung anong mga pampaganda ng buhok, mapapansin niyo yung natural natin. Talagang strong and nasa healthy condition siya. But nung gumamit na tayo, yung mga pang-relax or yung mga hindi po siya treatment and nakaka-damage ng hair natin. So, kailangan po yung shampoo natin, ang piece of advice po, na dapat talagang titingnan nyo sa mga ingredients. Kailangan aware po tayo na ang pipiliin nating products are sulfate-free and free and clinically tested para po mag-improve yung hair strength natin. So, try na po nating i-avoid yung mga chemical-based products and talagang tingnan natin na yung mga more gentle ingredients like yung aloe vera, shea butter, and plant-based derived microproteins para po makatulong para talagang mas malambot at mas tumibay po yung ating hair. And condition more. So, condition more will help lock in much needed moisture. So, sabi po dito, kahit, di ba sinasabi na talagang, kahit hindi ka araw-araw mag-shampoo, parang every other day ka mag-shampoo, pero yung mag-condition ka po ng hair, talagang dapat everyday po pala. Kasi, if your hair is wet, apply some conditioner even on the days when you're not shampooing nga. When water evaporates daw kasi, it draws or kumukuha siya ng moisture out from the inside ng hair natin na shampoo, yung ating pinaka hibla ng ating hair, which causes hair to dry out and weaken. So, yun po yung cause ng pagda-dry at paghina ng ating hair. Conditioning more will help
you lock in much needed moisture. So yun po pala yun. So mag-condition po tayo. Gumamit po tayo ng conditioner, but make sure paraben-free and sulfate-free po ito. And good news po kasi in Herbalife po, hindi lang po sa inner nutrition tayo. Meron din po tayong outer nutrition, which is available na po itong ating Herbal Aloe Body Care All New Gentle Moisturizing Care. So meron po tayong hand and body wash, yung ating soothing gel, hand and body cream, and also yung ating shampoo and conditioner po na talagang 10 times po siya na talagang moisturize, nakaka-moisturize ng ating hair. And ang kagandahan po dito ay sulfate-free, talagang clinically tested po ito, and reduce the hair breakage by 90%, and wala po siyang added, ito nga, no added parabens, and talagang yung colorants and sulfate-free po siya. So, color preserving formula. So, kung may kulay po yung hair nyo, mas nape-preserve, mas napapaganda po niya. So, ayun, yun po yung kagandahan dito sa Herbalife. Mayroon pong inner and outer nutrition. Kaya sabi dito, healthy skin and hair are reflection of our overall wellness. So, kaya talagang mapapansin nyo, mga nag-Herbalife, maganda po yung hair nila. Lalo na po ngayon kasi we have shampoo and conditioner yung mga skincare natin. So, ayun, I hope marami po tayong nakuha. And of course, add ko lang po, manage natin yung stress kasi affected po yung ating hair. So back to you, Coach Chow.